tayo. So bago po ako mag-umpisa sa aking pangangaral, gusto ko lang pong encourage po yung bawat isa. Kung alam po ninyo ang ating pong Facebook ng Living Faith. So kung kayo po'y mahilig mag-share ng mga bagay sa inyong mga Facebook, huwag niyo naman po sanang kalimutang mag-share. Hindi po tayo after sa mga likes, hindi po tayo after doon sa mga followers. After po tayo doon sa gamitin natin yung media na kung saan ay pwede po tayong mag-imbita ng ating mga mahal sa buhay. Kahit mag-attend man sila ng online or magpunta po sila sa simbahan, nandyan po, pwede nyo pong i-share dyan, nandyan yung oras, kung saan pong lugar, anong oras ng midweek natin. So, nasa sa inyo na lang po kung talagang gusto nyo po bang ibahagi ang salita ng Diyos o hindi, nandyan na po sa ating mga media. So may mga cellphone po kayo. Salamat po sa mga iilan na palagi pong umaantabay sa pagpo-post po ng mga verses, katulad po nitong love one another. Hindi ko alam kung iilan sa inyo alam ninyo. Yung mga nandito po ay pwede nyo pong ibahagi sa iba. Huwag po nating sarilinin, kapatid, ang ating pong kaligtasang tinanggap. Amen? So, sayang po yung mga bagay na ginagawa po natin at pinag-aaksayan ng panahon kung hindi po natin ito gagamitin sa magandang paraan. At ang isa pa pong gusto ko kayong i-encourage, alam niyo po ang ating pong website sa simbahan. So kung alam po ninyo ang website sa simbahan, pag-aralan niyo po minsan, although ginagawa ko pa rin po ito, hindi pa po tapos. No? So dito po makikita po ninyo yung lahat ng mga pinagpapaguran po natin, yung mga sermon, gusto niyo pong balik-balikan, although hindi pa po ganun kaganda ang ating pong pagre-record, naway pagpalain po tayo ng Diyos nang meron pong mga mahilig mag-record, maglaro ng mga video dyan na i-record po ng maayos ang ating mga sermon, naway meron pong mapintig ng damdamin at mahipo ang ating Panginoon Diyos. Gusto niyo pong balik-balikan, gusto niyo pong i-share sa mga mahal niyo sa buhay na malayo, wala po dyan sa Porac, pwede po, wala pong imposible. Huwag niyo lang pong i-share yung mga katatawanan o walang kwentang bagay na makakapagdagdag sa iyo ng inyong magandang kaisipan. Nandyan din po yung darating na mga events na gagawin natin. Pwede nyo po silang invite. Pwede nyo pong ituro sa kanila. Nandyan din po kung gusto nyo balik-balikan kung ano pong gagawin natin sa mga bagay na panghinaharap. Dito po sa ministries, makikita po ninyo yung mga discipleship pathway natin. Yung rooted and ready, yung po yung journey natin for the whole year. Be Jesus Hands and Feet, pag-aralan po ninyo. Although hindi ko pa po lahat natatapos yan, pero yan po ang makikita ninyo. Yung mga teaching about and devotion about prayer ministry, a prayer team, yung prayer request, nandyan po. Kung gusto nyo po mag-send ng prayer request, i-click nyo lang po, automatic, nandyan lahat po. So yung music ministry, next generation, yung kids church, yung youth life group, although wala pa pong committed, lalabas po lahat dito kung sino nagli-lead, sino po ang kasama doon sa mga life group ninyo, at kung anong oras po sila. Kaya lang po, kailangan po natin ng mga faithful na mga manggagawa sa simbahan na talagang tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon Diyos. Kita niyo po yung mga men of faith, women of grace, fellowship event, marriage and family support, like devotion, ilalagay po natin lahat dyan. Yung mga Bible resources, hindi mo na kailangan bumili. Pumunta ka lang sa website natin, meron ka ng libreng devotional. Instead na ibili mo yan, i-donate mo na lang sa church. At least pinagpala mo pa ang simbahan. Kapatid, lalabas na lahat, libre na lahat ang gagamitin mo. Siguro ako na lang ang tamad kung hindi ko pa gagamitin ang mga kasangkapan sa simbahan. So, meron tayong mga first-time guests. Kayo na po mismo, kung meron po kayong binisita, buksan niyo po ang cellphone ninyo, kapatid, para meron po tayong record na pinapanalangin sila.
Nandyan na po. I-fill up lang po nila sa cellphone ninyo o sa cellphone nila. Nandyan na, isubmit na automatic, baka matatanggap na po natin. At least meron po tayong karunungan na kung saan yung connection po natin ay madali pong pinapanalangin natin yung mga tao na ito. Hindi lang pumunta sa simbahan at wala na po tayong ibang gagawin. Mas powerful po ang panalangin, kapatid. Although hindi po yan ang preaching ko. Meron po kayong prayer request, nandyan na po. Kung hindi po kayo naniniwala sa aking panalangin at sa panalangin ng simbahan, huwag po kayong mag-send. Huwag po kayong mag-request. Pero kung naniniwala po kayo sa pananalangin ng sama-sama, inaanyayahan ka namin, kapatid. Share mo yung prayer request mo. Nandyan ang option kung gusto mong i-share sa public o hindi. Kung kay pastor lang at sa music, sa prayer team lang, hanggang doon lang po, hindi pwedeng i-share sa publiko. So, kung gusto niyo po mag-join ng group, mag-volunteer, become a member, baptism, teaching, lalabas po lahat dito. Kapatid, nandyan na po ang pinapanalangin nating mga resources ng ating intentional discipleship. So wala pong ni isa sa simbahan ang hindi po maalagaan sa living faith. Because we want everybody to grow, we want everybody to minister and reach out other people. Yan po ang ating panawagan. Amen? Hallelujah. Excited po ba kayo? Ako excited. Sabi ko nga sa mga leader po, excited ako pero madami po akong trabaho. Kaya hindi niyo po ako madalas makikita mag-preach niyan. Dahil mas gusto ko pong manalangin at gawin po yung mga material natin. Kaya ang panalangin ko, marami pong mag-volunteer na mga leader. At ako po yung magtuturo online. At kung gusto niyo pong sumali, welcome ka. Kung ayaw mo naman sumali, welcome ka pa rin na hindi sumali. Hindi ka namin pipilitin, hindi ka namin susumbatan, hindi ka namin i-guilt. Nasa sayo yan kung gusto mong nakaupo ka lang, o gusto mong nanunood lang, o gusto mong mapagpala ng Diyos sa lahat ng ginagawa. So balik po tayo sa celebration topic natin ngayon. Ito na po yung araw ng ating week 6. At meron pa po ang tinatawag nito ay One Body and One Mission. So ang title po, bakit mas dumadami ang pagsubok habang lumalapit ako sa Diyos? Hello? Nasambit niyo po ba yan? Pare-pareho po ba tayo nararamdaman? So ang tema po natin, understanding the pressure, celebrating the purpose. Ano po yung purpose na yon? Sustaining the fire. Okay? Hindi po ako magsasend ng slide. Gusto ko pong dire-diretso. Gusto ko pong tuloy-tuloy tayo mag-usap. So ang ating po mga teksto ngayon ay isulat po ninyo nasa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Yan, bibigyan ko na kayo ng trabaho kaya magdala kayo notebook ninyo. Sana binibi ko kasi kayo lahat eh. Okay, Leviticus chapter 6 verse 12 and 13. Meron pa rin kayong cellphone, gamitin niyo yung ano yan, yung notes ninyo. And 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, ang sabi po niya, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you." Yung apoy. Okay? As though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Remember, kapag mahina ka, lumalakas ang Diyos. Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. "And the fire on the altar shall be kept burning on it." Leviticus chapter 6, verse 12 to 13.
Dapat pala ganito nang gawin natin, no? Hindi na ako mag-slide para nagsusulat. Amen? Ayan, nakikita ko si Brother Lito, ang sipag. Hallelujah. Isang patunay na nagpupursige ang mga anak ng Diyos. Amen? So Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. And the fire on the altar shall be kept burning on it. Tuloy-tuloy dapat daw po yung apoy. And it shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning para hindi matay yung apoy. And lay the burnt offering in order on it. And he shall burn on it, the fat of the peace offerings. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. May the grace of God, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Heavenly Father, we thank you for today, Lord, and it is really a celebration, Father God, despite of some of us are experiencing fire, shaking, storm, o bagyo sa buhay, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami dahil nandyan yung pag-ibig mo sa amin. Nandyan yung meron kang ginagawa beyond the background, Lord. Meron kang ginagawa sa mga anak mo, Panginoon Diyos. Naway maintindihan ng mga anak mo sa umagang ito kung ano po ang ibig sabihin, Panginoon Diyos, ng tinatawag na sustaining the fire. Yung purpose po namin ngayon, Panginoon Diyos. Kaya kumilos ka sa bawat mga anak mo, ayahan mo ako magsalita na may pag-ibig, ayahan mo ako magsalita na may kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. So, hindi pa po tayo tapos. At hindi po talaga tayo matatapos makipaglaban. Hindi tayo matatakot kahit may mga bagyo, kahit may mga shakening, kahit may mga earthquake na nararanasan sa buhay. Hindi pa po tayo tapos. Dito pa lang po tayo nagsisimula. Amen? Although meron pa pong 5 araw, nasa huling stretch na po tayo ng ating 40 days prayer, so 5 araw na lang po ang natitira. Pero gusto ko po kayong i-remind, hindi ito po ang pagtatapos kung hindi po ito ang simula ng malalim na paglakad natin sa Diyos. Amen? So sa loob po ng 35, 13, yung 35 days, minsan nagkakamali na ako magbilang ng Tagalog. Yung 35 days, nakaraan po, marami po sa atin at naririnig ko sa mga leader nung nag-meeting po kami na nagkaroon po may mga nagkaroon po ng breakthrough. Meron din po nagkaroon sa atin ng iba na nakaramdam ng matinding pressure. No? Yung matinding shaking, ika nga, nasa-shaken. No? Yung parang lapit-lapit ka na sa Diyos pero dumadami yung problema. Lalo na sa pera, sa trabaho. No? Yung iba naman, para bang habang lumalapit talaga kay Lord, mas lalo pang humihirap ang sitwasyon. At maaari yung iba, wala lang. Wala lang. Sabi mo nga, kung tahimik ka, kapatid, kaibigan mo si Taning. Di mo na naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. The more the shaken, the more the fire should be firing up. Amen? So, siguro napapaisip ka, siguro hindi na ako magbabasa ng Bible, siguro hindi na ako mananalangin, siguro hindi na ako mag-a-attend sa church kasi bakit? The more na lumalapit ako sa Panginoon, the more na lumalami yung problema ko. Ilan po yung mga nakaisip ng ganyan? Naisip ko po ito noong nandyan po ako sa Pilipinas. Hindi nyo po naisip yan? Hindi po kayo nakaisip? Nakakaisip po tayo lahat, kapatid. Wala pong perpekto sa simbahan. Puro kayong makasalanan. Sinungaling. Kaya nga nandyan ki. Amen? Kaya nandyan tayo sa simbahan, kapatid. So, bakit para mas lalo akong sinusubok habang siniseryoso ko ang Diyos? Bakit kaya? No? Siniseryoso ko na nga ang Diyos para lumago ako sa pananampalataya, para lumalim ako sa aking paniniwala. Ngayon, ang dami namang problemang dumarating. So,
Kapatid, hindi ka nag-iisa. Kami rin, yung sasakyan namin na breakdown. My goodness, Lord. Ang dami. Transmission. Consumption ang lumabas. Transmission po ay sira na. So, kailangan po either itapon na namin o pagawa. Tapos yung isasakyan ko, nagkaroon ng chip yung salamin. Pag malamig, magwawatak-watak yung salamin. So, kailangan ko si Brother Lito. Halika na, taka dito. So, hindi ka nag-iisa, kapatid. No? Hindi mo rin ito ini-imagine bakit nangyayari ito. May dahilan. No? Ang pressure, ang shaking, ang bagyong matinding problema na nararamdaman mo o nararanasan mo ay may layunin. May purpose. Okay? So, ngayong araw, pag-uusapan natin, bakit mas dumadami ang trouble habang lumalapit tayo sa Diyos? Hallelujah. Sayang naman, paglabas natin mamaya, maraming mababalik next Sunday. At paano natin ito haharapin ng may pananampalataya at pagdiriwang? Kaya nga sinabi nating celebration. Hindi lang natin sineselebrate, kapatid, yung mga answered prayer. We need to celebrate the shaking. Because that's how our faith works. And that's how God works more sa ating buhay ng may katagumpayan at hindi pagkatalo. Amen? Gusto ko lang po kayong makinig sa akin. Ito pong preaching na ito, babalik-balikan po ninyo doon sa website. Kaya yung puso ninyo at sa isip ninyo, hayaan nyo lang manalangin kayo habang nakaupo. Ama, tulungan mo akong maintindihan ang salita mo sa umagang ito. Ama, tulungan mo akong magbago. Ama, tulungan mo akong maging joyful pa sa kabila ng mga problema. Amen? So number 1, sabi nga, habang lumalapit ka sa Diyos, lalo kang inaatake ng kalaban. Sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang sabi po, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ang labanan po natin ay spiritual. So habang lumalapit ka sa Diyos, lalo kang pinupuntirya ng kaaway. Mas lalong lumalakas din ang spiritual battle mo. Hindi po dugo at hindi laman ang labanan. Okay? Pakinggan mo ito. Hindi po pera ang habol ng kaaway sa'yo. Hindi lang po ang kalusugan mo o negosyo mo o relasyon mo ang target ng kalaban. So ginagamit lang niya ang mga bagay na yan sa buhay mo, kapatid. Lahat ng mga circumstances, lahat ng mayroon ka, lahat ng mga nagbibigay ng kapayapaan sa iyo, ang pera mo, ang bahay mo, ang business mo, ang trabaho mo, lahat ng mga tao sa paligid mo, gagamitin ng kalaban niya. Anong gagawin niya? Ang tunay na hinahabol niya ay manakaw yung kapayapaan mo. Kasi bakit kapag nasira na niya ang kapayapaan mo, sira na ang iyong disposisyon sa buhay. Kaya nga gumagawa ka na ng maling desisyon. Kaya nga nagbumukmuk ka na. Kaya nga umiinit ka ng ulo mo. Kaya sigaw ka ng sigaw sa asawa mo kasi wala siyang binibigay na pera. Sa John 10:10, ang sabi po, the thief cometh only to steal and kill and destroy. Ano pong sisirain ng kalaban, kapatid? Yung kapayapaan mo. Dahil kapag yung peace mo ay wala at nasira niya, tatamarin ka na mag-attend ng simbahan. Kasi ang iniisip mo, ginugulo niya yung finances mo para magpanik ka at mawalan ka ng tiwala sa Diyos. At ang gagawin mo ngayon, magtitiwala ka na sa pautangan, sa 5-6. Kasi bakit? Nasira na yung peace mo eh. Nanakaw na ng kalaban. If you believe, Jehovah Jireh, God will provide, kapatid. Sinasabi mo yan. But it's not on the positive mindset. Ang positive mindset, kapatid, it doesn't work.
Bibigyan ako ng pera ng Diyos, bibigyan ako ng pera ng Diyos, bibigyan ako ng pera ng Diyos, nadapa ka pa, nakalimutan mo, mangungutang na lang ako. It's not about positive mindset, kapatid. So, inaatake niya ang katawan mo, magkasakit ka, sumakit ang ulo mo, tamarin ka, masakit ang tiyan mo, magtatai ka para magduda ka sa healing ni Lord. Pray naman ako ng pray. Healing, sumasakit ang ulo ko. Kasi sumasakit ang ulo mo, hindi ka natutulog sa kakaisip mo ng mga utang mo at bayaran mo bukas. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, ilay down mo lahat yan, tutulungan kita, bibigyan kita ng kapahingaan. Matigas ang ulo mo, hindi ka naman lumalapit. Kasi bakit nanakaw na ng kalaban yung kapayapan mo? So, ano pang gagawin ng kalaban? Papasukan ng kalaban, bibigyan ka ng conflict sa pamilya mo. Mismo kayong dalawang mag-asawa para mawalan kayo ng joy. Wala si Brother Albert, magpipreach pa man din si Albert, nagbusit naman si Sister Luz, mawawalan ng joy si Brother Albert. Paano magpipreach? Mag-preach ka pa rin. Sa kabila ng mga kabusitan. Because ang joy mo dapat nandun sa Diyos. So ano pa? Guguluhin naman ng kalaban yung negosyo mo para mawalan ka ng tiwala doon sa provision ng Diyos. Pray naman ako ng pray, talagang hindi naman binibigyan ni Lord. Magkano pinagpipray mo? Hindi mo alam kasi kulang ka ng pananampalataya. You're just praying, Lord, bless me, bless me. Anong gusto mong blessing? Baka bigyan ka ng piso ng Diyos, hindi ka naman nagpasalamat. Kasi sabi mo, Lord, bless me financially, bless me. Binigyan ka ng 10 piso, hindi ka pa rin nagpasalamat. Ano ba? Magkano mang gusto mo? Linawin mo naman, kapatid. So, ang goal ng kaaway ay hindi lamang para pahirapan ka. Ang gusto ng kalaban, pabigatin niya ang puso mo. Ang Panginoon Diyos, iba. So ano po yung point ko dito, kapatid? Hindi ibig sabihin na may problema ka ay mali na ang landas mo. Hindi ibig sabihin nakakaranas ka ng shaking at problema ay nagkasala ka. Hindi ibig sabihin na nasa-shaken ka ay inabandona ka na ng Diyos. Minsan, yan ang patunay na tama ang direksyon na tinatahak mo. Lalo na yung gusto mong lumago, gusto mong mapalapit sa Diyos, gusto mong manalangin, nagbabasa ka ng Biblia, gusto mong mabless ka niya, kapatid, isi-shaken ka niya, i-reshape ka niya. If the Lord will bless you, bibigyan ka niya ng shakening sa trabaho mo. Minsan ayaw mo na sa trabaho mo, bibigyan ka pala ng mas maganda ng Diyos. Kaya lang nagpupumilit ka. Sa kahinaan mo, tandaan mo ito, doon lalong lumalakas ang Diyos. Sa mga panahon na parang wasak ka na, durog ka na, sinaksak na ang puso mo, sino man ang nanakit sa'yo, doon kanya muling hinuhubog, kapatid. Hinuhubog ka ng Diyos. So, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Nire-reshape ka lang ng Diyos. Kaya ka nakakaranas ng shakening ngayon. You need to be thankful to the Lord because God is working. Hindi mo man nakikita ngayon yung blessing, kapatid, but be thankful. God is working. No? Nasa gitna ka man ng apoy, may ginagawa ang Diyos sa puso mo. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. No? Hindi kanya sinisuko, hindi kanya iniiwan, inaayos ka lamang niya. Hindi siya nananahimik, kapatid. Gumagawa at kumikilos ang Diyos sa hindi mo nakikita. Kaya nga sabi ko sa mga leader, we see discouragement, wala man tayo nakikitang mga commitment sa mga kaibang kapamilya. You know what? God is working beyond the background that we do not see. Yan ang Diyos. Ang dapat gawin lang natin, manalangin ng manalangin ng manalangin. There won't be stop of shaking and reshaping sa living faith. Dahil if we want to grow, if we want to bless,
there will be a revival. When there is a revival, there is repentance. There is the hate of sin. Amen? Tanggapin nyo na yung pagpapala, kapatid. God will be shaping you. Na-shaken ka man, God is moving. So don't give up on the fire. Amen? The more there is fire, the more you lift your hands to God and kneel down. The more you wake up early in the morning, kapatid, pray, kneel down. God is waking you up in the middle of the night for you to pray. Let God reshape you doon sa pamamagitan na yon. So, hindi lamang ang kaaway ang gumagamit ng apoy. Hindi lamang ang kaaway na gumagamit ng shakening or lindol o bagyo. Minsan si Lord mismo ang nagpapanatili nito o nagpapainit ng apoy sa iyo, hindi para sunugin ka, kundi para pandayin ka. Fernando Po Jr. Tama po ba yan si Fernando Po? Ang panday. Naalala niyo si Panday? Pinapanday lang tayo ng ating Panginoon Diyos. Nire-reshape tayo ng ating Panginoon. So, ang mga pagsubok ang nagpapatunay na tunay ang pananampalataya mo. Hallelujah! Parang ang bigat nun Ang mga pagsubok na nararanasan mo, kapatid, ay nagpapatunay na tunay ang pananampalataya mo. Bakit? Ang sabi po sa Peter chapter 1 verse 6 and 7. 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Ang mga ito ay dumating upang ang katapatan ng inyong pananampalataya ay mapatunayan. Basahin niyo po yung kabuuan niya. Binuod ko lang po yung 1 Peter chapters 1 verse 6-7. Dumating po yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan, no, upang ang katapatan ng iyong pananampalataya ay mapatunayan. Ang apoy ay hindi lang para masaktan tayo. Ito po ay para linisin tayo. Pwede niyo po bang ulitin? Upang tayo'y linisin nito. Amen? So yung pong apoy hindi po para masaktan ka, kundi para linisin ka. Ang ginto, dumadaan po yan sa apoy para maging mas madalisay. Ganon din po ang pananampalataya natin ay sinusubok sa mga bagyo, sa mga problema, sa mga shakening, sa suliranin, para po tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hindi tayo sinasaktan ng Diyos para maparusahan tayo. Kapatid, wala nang kabayaran sa kasalanan mo mula nung tinanggap mo si Kristo Jesus. Remember that. You have access to God. Ang kalaban, gagawin niya lang, bibigyan kanya ng guilt. Forget those things. Meron kang connection sa Diyos. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, kundi para ihanda ka lang. Hindi nasa-shaken ka ngayon dahil may kasalanan ka kahapon. No, kapatid, you already asked forgiveness to the Lord and believe on that. He washed you already. Hinugasan ka na ng Diyos. So, hindi ka pinaparusahan, pinapanday ka ng ating Panginoon Diyos para sa malaking at mas magandang layunin sa buhay mo. God sending the fire at living faith dahil merong mas malaking layunin ng Diyos. Kapatid, we're hoping to have the church building in 5 years' time. But we're not focusing because we want to focus first in prayer. We want to focus first sa lahat ng bawat tao sa simbahan na makonect sa Diyos para maging handa tayo doon sa ating promised land. Pero paano kung mapapagod ka na? Anong gagawin mo para hindi tuluyang mawala ang apoy? Doon sa binasa natin, gigising yung mga priest para lagyan ng mga kahoy para tuloy-tuloy yung apoy para hindi mamatay, di ba? Ganon din dapat tayo. Anong gagawin natin para hindi tuluyang yung nararanasan mong apoy ngayon, yung init ngayon sa kabila ng mga shakening, yung pressure,
Yung init na nararamdaman mo sa Diyos, paano mo mapapanatili yan? Kaya nga sabi ko, hindi tayo dito natatapos. Paano natin pananatilihin yung apoy? Leviticus chapter 6, verse 12 and 13. Leviticus chapter 6, verse 12 and 13. Oh, gising na gising ang mga anak ng Diyos. Praise God. Hawak ang Biblia, hawak ang cellphone, hawak ang papel, nagbubukas. Hallelujah. Albert, ganitong gawin natin. Laging gising. Hallelujah. Ang apoy sa dambana ay dapat panatilihing nagliliyab. Huwag hayang mamatay ito. Kapatid, yung apoy na nandyan sa puso mo, yung apoy na nandyan sa dibdib mo, yung apoy na nandyan sa puso mo, panatilihin mong nagliliyab. Si Lord ang nagpasimula ng apoy na yan. Yung desire mong mapagpala ka, yung desire mong lumago ka sa pananampalataya mo, yung desire mong maging bold ka sa pananalangin, yung desire mong maging mabuting leader ka, yung desire mong mag-lead ka ng mga small group, yung desire mong mag-evangelize ka, yung burden na yan, kapatid, binigay sa iyo ng Diyos. Yun yung purpose mo. Bakit meron kang bigating nararamdaman ngayon? Pero tayo ang inatasang magpanatili ng apoy na ito. Meron tayong parte, meron tayong bahagi, meron tayong responsibilidad. Hindi sapat ang apoy ng isang event ng 40 days. Meron tayong gagawing 7 days healing prayer before ng ating worship and prayer night, but we need to be prepared. Meron tayong gagawing mga evangelism project, may mga invitation, merong mga bagay tayong ipamimigay. Marami, kapatid. But the Lord is shaking us all, and we felt in here as well, but we will never stop because God is moving. Amen? God is moving, especially yung ating desire na magawa natin yung sarili nating mga module sa ating discipleship sa Living Faith. Hindi naman sa ayaw ko ang G12, but hindi lapat ang G12 sa ating misyon. Maaring doon sa kabila, sa kanila, oo, pero sa atin, hindi. 3 paraan para mapanatili natin ang apoy sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Number 1, pukawin natin yung apoy araw-araw. Ano yung pagpukaw po natin? Maglaan tayo ng oras ng pananalangin. Huwag ka lang hihinto dito sa 40 days na ito. Kung gusto mong humingi ng devotional, Pastor, message po kita. Pastor, tulungan mo po ako, ano pong dapat kong gawin? Gusto ko pong manalangin, mag-aral dito. Message me. Maglaan ng oras sa pananalangin, sumamba ka, magpuri ka, magbasa ka ng salita ng Diyos kahit hindi mo feel. Kahit pagod ka na, pilitin mong dumalo ng prayer meeting. Kahit pagod ka na, puyat ka na, pilitin mong dumalo ng Sunday service. Kaya nga, kapatid, wala sa feeling ang pag-attend ng Sunday service. Wala sa feeling, wala sa circumstances. You need to choose. Pangalawa, protektahan mo yung apoy. You need to protect that fire in your heart. Maging bahagi ng church. Ang layunin mo ay tanggalin mo yung pakikipag-compromise. No? Tanggalin mo yung mga compromise, tanggalin mo yung dating mga likong kaisipan. Tanggalin mo yung mga prinsipyo mo, tanggalin mo yung mga nakagisnan mong mga gawa sa buhay, tanggalin mo yung mga distraction, yung hindi ko namang sinabing itapon mo yung cellphone mo, i-donate mo sa church. Biro lang po. Hindi ko po gagawin yun. Tanggalin mo yung distraction. Yung sa cellphone mo, ang daming distraction. Yung Facebook, yung pag-scroll, yung panunood mo ng mga nonsense, nakakasira ng isipan. I-share mo na lang yung Facebook ng Living Faith. Makakabuti pa. Meron ka pang may invite. Likes and follow. Sabi nga nila, hindi po tayong ganon.
We don't want to likes and follow. We just need to share the Word of God. Amen? So, tanggalin mo rin yung spiritual laziness. Yung katamaran, kapatid. Protectionan mo yung fire na yan. Okay? Maging masipag ka palalo. Keep on the fire. Nandyan ka sa tamang posisyon, kapatid, nakakaranas ka ng fire. Pangatlo, pagtibayin ng apoy. Anong oras na? Nag-iinit pa ako. Meron pa. Meron pang oras. Marami pa. Pagtibayin ng apoy kasama ng iba. Ang ating pong tema is to connect to one another. We connected to Jesus Christ and we need to connect to one another. Brothers and sisters, magkakamag-anak po kayong dyan. But we need one another as brothers and sisters, hindi po magkakamag-anak. Baka meron po kayong pamangkin na leader dyan, we need to respect their authority in terms of preaching, in terms of leadership. Hindi po porke bata sila sa inyo, ay hindi po natin sila pakikinggan sa salita ng Diyos. Kung gaano nyo rin po ako pinakinggan na batang-bata sa inyo, puro gurang ang kasama ko nun ha, hindi, biro lang, mga bata pa rin sila. Amen, Sister Viren? But you're listening to me, you're respecting me, nang nandyan pa ako kahit bata ako. Gawin din po natin yan sa bawat isa, kapatid, kahit sino po ang nasa leadership. Let's support them. Amen? Kung hindi ko po kayo mahal, kapatid, hindi ko pag-aaksayang gumawa ng ng ating discipleship. Yung burden ko everyday na pinapalalangin ko ang paglago ng bawat isa sa living faith. That's a big burden. Kung gusto, pwede lang akong umuwi dyan ng 6 months, gagawin ko. Kung meron lang akong maraming milyon na perang iiwanan kay Merly para pambayad ng apartment at ng expenses, gagawin ko. If the Lord will shower that, but I believe it will come, gagawin ko. Amen? Pero sa kabila nito, na kahit hindi ako nakakapunta, pinipilit kong merong mabuo tayong intentional na discipleship journey and program mismo sa Living Faith. And eventually, Living Faith will be a channel of blessing sa mga maliliit na church. And that's my dream, na kahit maliit tayo sa Living Faith, they will ask you to help them to have an intentional discipleship. Because Living Faith will be a channel of blessing to others. Amen? Kapatid, mula nagsimula tayo sa maliit, nasaan tayo ngayon? Yun ang tignan ninyo kung gaano tayo pinagpapala ng Diyos. We went to a small garage at nandyan ka na, di aircon ka na, sa susunod meron ng elevator, escalator. Underground pa siguro meron. Hallelujah. Amen? So, let's see those blessings. Keep on looking all those blessings. So, sa Acts 2:42-47, ang unang iglesia, hindi lamang po sila nagkaroon ng revival. Na-sustain po nila yung araw-araw nilang commitment. Ano po yung punto ko dito? Ang apoy ay hindi po pinapanatili sa damdamin lang o sa circumstances lang o sa sitwasyon lang. Ang apoy po ay pinapalakas sa disiplina at sa komunidad. Disiplina mo at sa connection mo sa simbahan. At habang lumalalim tayo sa apoy, habang naglalaro, hindi yung naglalaro ka sa apoy, iba po yung meaning yung naglalaro sa apoy. Wag po kayong maglaro sa apoy. Habang lumalalim tayo sa apoy, mas lumalalim din ang responsibilidad natin sa Diyos. The more it given, the more need to be given. So yung expectation, right? I've been asking for God to bless me. Nung pumunta ako dito, Lord, I will be a leader of leaders. I will be a trainers of trainers. You know what? Yung paggawa ko lang ng mga material, that is a part of being a trainer of trainer. I'm training leaders. Numingi ako ng karunungan sa Diyos, ng resources para makasulat tayo. Binibigay na ng Diyos, kapatid. Binigay nga ng Diyos, mas marami ng responsibilidad ngayon.
I am praying always that I will be a blessing for other small churches as well. And that is the part of our mission, kapatid, bilang isang simbahan. So mas malalim na intimacy, mas malaking responsibilidad. Kaya tingnan mo si Brother Albert, natututo, mag-lead, na ayun, meron na naman siyang ibang posisyon. Ginagaya yata ako ni Brother Albert. Nandito ako sa Canada. Meron din ako mga ibang ginagawa. May ibang posisyon ako. Yan talaga ang sumusunod sa Diyos. Tingnan mo si Brother Lito. Nag-iinit, nag-aapoy. Kahit nauutal-utal noon. Ngayon, diretso na. Hindi na utal-utal. Hallelujah! Amen, Brother Lito. Isa po, hindi ko po sila tinataas. Kapag nakikita ko yung prayer meeting, meron akong narinig na nanalangin. Aba, pwede na magpastor to ah. Ang tindi niya, mabibigat pa yung mga salita niya. Si Brother Eddie. Kung sila may Eddie, meron tayong Eddie. Amen? Brother Eddie. Huwag ka lang aabol ng politiko. Diyan ka lang. Unless yung sinabi ng Diyos, ahabol ka ng politiko. Okay, Lucas chapter 12:48. Sa binigyan ng marami, marami rin ang ihilingin. So the more God will bless you, kapatid, the more na marami kang magagawa. Kaya nga, ang Kristiyanong nag-grow, hindi nagiging makasarili. Amen? Yung Kristiyanong pinagpapala ng Diyos, hindi mapag-imbot. Hallelujah! So kapag binigyan ka ni Lord ng mas malalim na intimacy, may kapalit na mas malaking accountability. So mas maraming revelation, mas maraming responsibilidad. Mas malapit ka sa presensya niya, mas tapat dapat ang lakad mo, kapatid. Music ministry, listen to this. Mas malapit ka sa presensya niya, mas tapat dapat ang lakad mo. Ulitin ko. Mas malapit ka sa presensya niya, mas tapat ka dapat na lumalakad sa presensya ng Diyos. Because you, music ministry, are the one leading the congregation to be near and experience the presence of God. And you have the great responsibility. Hindi lang ang preacher. So mas malaki ang apoy, mas malalim ang pagsubok because you are growing. So ano po ang point? Ang presyo na nararamdaman mo ay hindi po pagpaparusa ng Diyos. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Sinasabi ng kalaban, pinaparusahan ka ng Diyos kasi may makasalanan ka, kasi may mali kang ginagawa. Kapatid, hindi. Ito ay paghahanda para sa promotion mo. Ulitin ko. Ang pressure, ang problema, ang shakening, ang bagyo, ang earthquake na nararamdaman mo sa buhay mo ay hindi pagpaparusa ng Diyos. Ito ay paghahanda para sa promotion mo. Receive it. Amen? Receive your promotion because you are being shaken. Pero huwag mong asahan na maiintindihan ito ng mundo, kapatid. Huwag mong asahan na maiintindihan ka lahat. Huwag mong asahan na tatanggapin lahat yan ng nasa paligid mo. Katulad ko, hindi ko inaasahan na yayakapin ng bawat isa yung gagawin natin sa simbahan. There will be people. There will be some discouragement. There will be some frustration. I'm not expecting everything, but I will be obedient doon sa pinapagawa ng Diyos sa akin. That's the only main thing. So tinanggihan ng mundo ang banal. Kung mismo, no? Mismo si Kristo Jesus, tinanggihan ng iba. John 15:18-19. Kung kayo'y kinapuutan ng sanlibutan, ang sabi po dito, alalahanin mo, no? Alalahanin ninyo na mismo si Kristo Jesus ang unang kinapuutan ng mga tao. So kapag nagsimulang magbago ang buhay mo, siguradong merong, ulitin ko,
Kapag nagsimulang magbago ang buhay mo, siguradong may ihila pabalik sa'yo. Huwag mo nang hamin, oh, tukso, layuan mo ko. No, kapatid, totoo yun. Merong manghihila sa'yo para bumalik ka sa dati mong gawa. Kapag nagniningning ka, no, may susubok na patayin ang liwanag dyan sa'yo. Kaya nga daming mga frustration na lalabas sa'yo, yung mga chismosa, sisirain ka para mawala yung joy mo. Let them be. Hindi mo kailangan magbigay ng dahilan, hindi mo kailangang sagutin sila, manahimik ka lang kapatid at manalangin ka. Tinawag ka ng Diyos na maging iba, hindi makiayon. So ang pagtanggi ng mundo ay madalas na patunay na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ang pag-persecute sa iyo ng mundo, ng kapitbahay mo, ng pamilya mo, ay patunay na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Pero kung nakikita mo, nag-i-enjoy ka sa kasalanan, kapatid, nakikita ka ng Diyos. Kahit hindi kita nakikita, nakikita ka ng Diyos. I'm just praying that you're not gonna wait for the time na ikaw ay mapalo ng Diyos. The grace of God is working in you. Surrender your life, kapatid. Sundin mo yung apoy ng Diyos. Because I will never stop dreaming that living faith will grow. And the more we are praying grow in the church, kapatid, there will be more reshaping. There will be more shaking. And the fire will be outpoured in living faith. Non-stop, kapatid. At kung hindi ka susunod sa ating Panginoon Diyos, you will just hurt yourself. Tandaan mo, kapag may shaking, pag may lindol, may mga nalalaglag. Tama po ba? Yung mga nalalaglag at bumabagsak sa lindol, ano po sila? Mga mahina ang pundasyon. Tama po ba? Kaya ngayon pinag-aaralan mismo sa Pilipinas at sa ibang mga bansa na patibayin yung pundasyon para pag may lumindol, hindi po sila matutumba. Ganyan din po tayo, kapatid. Kapag mahina ang pundasyon mo at yung mga balcony, mahina ang pundasyon ng building at walang mga bakal, magkalaglagan yan. Lahat ng nalalaglag, wag na po nating pansinin. Ang tandaan natin, ang i-value natin, yung mga naiwan sa buhay mo. Kaya yung kabusitan, ilalaglag yan ng Diyos. Sinusunog ng Diyos. Yung pagbagsak sa business, nilalaglag ng Diyos yan. Sinisira ng Diyos dahil ayaw niya na sa buhay mo. Ang gusto niya, a blessed business. Kaya yung likong pamumuhay, tinatanggal ng Diyos sa iyo yan para magdiretso ka na sa lakarin mo. Panghuli. Tama po ba? Panghuli na ako. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin na lalo po tayong umasa sa Diyos. Kaya yung mga problema mo na yan, kapatid, yan ay senyales. Yan ay mga mitya na kung saan kailangan mong patuloy na umasa pa sa Diyos. Hallelujah. 2 Corinthians 12 verse 9. Basahin niyo po yan. Ang ibig po sabihin dito, yung biyaya ay sapat po para sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat po para sa atin. Minsan po, inahayaan ng Panginoon Diyos yung apoy, yung pagsubok, para tanggalin po yung ating mga pride, yung ating po mga self-reliance. Kasi ano po yung self-reliance na sinasabi ko? Kung kontento ka at panatag ka sa circumstances mo, like for example, magandang business mo, magandang trabaho mo, no? Ang laki ng sweldo sa trabaho mo, meron kang pamilya nagbibigay ng pagpapala sa iyo, self-reliance ka. Pero kapag nawala na-shaken yung mga pinagdidependihan mo na yan at yung mga hindi mo pinapanalangin at hindi mo iniingatan ng mga business na yan o trabaho mo na yan o pera mo na yan, kapag na-shaken ka, anong gagawin mo? Bagsak ka. Wala kang joy. Amen? Magiging disobedience ka lalo.
Tatamarin ka pa. Magdadahil-dahilan ka na. Manghihina ka na sa ministry. Feeling mo, ikaw nang pinagbagsakan ng problema. Kapatid, the more na meron kang nararanasan na problema at na shakening, mas lalo ka dapat umasa sa Diyos. Mas lalo ka pa dapat lumapit sa Diyos. Kung meron kang nararamdamang mga sakit sa katawan mo, mas lalo ka dapat magpuri sa Diyos. Don't stop. Sa kahinaan, natututo tayong umasa sa Kanya. Sa pressure, sa bagyo, sa lindol sa buhay, natuto tayong manalangin ng totoo. Kaya nga, kapag may shakening, kapatid, ang sarap kasi mas lalo kang nananalangin, mas lalo kang umiinit. Kaya tingnan nyo sa Pilipinas, kapag may lindol, kapag may baha, pray ng pray ang mga tao. Amen? Nagkakaisa sa panalangin. Pero kapag payapa, wala na. Huwag po tayong ganun, kapatid. Ang point ko po dito, ang apoy ay hindi po para sirain ka, kundi para i-direct ka sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang layunin, sa kanyang purpose. So ang conclusion ko po, no? Ipagdiwang po natin yung ginagawa ng Diyos na apoy sa buhay natin. Let's celebrate. Let's praise the Lord doon sa mga nararanasan po natin. Habang papalapit po tayo sa pagtatapos ng 40 days prayer, hindi po tayo magtatapos na pagod. Tatapusin po natin ito ng merong pagdiriwang. Hindi dahil tapos na ang labanan, hindi dahil perpekto na ang lahat, pero dahil nakita natin kung paano po kumikilos ang Diyos sa gitna ng apoy. The more you grow in faith, the more the fire grow in you. Ulitin ko po, the more na nag-grow ka sa pananampalataya mo, the more na nagliliyab yung apoy diyan sa puso mo. Hindi natin ipinagdiriwang ang mga nawala sa apoy. Yung tao iniwan ka, yung kaibigan mo iniwan ka kasi mas lalo kang lumalapit sa Panginoon Diyos. Kung umalis sila, kapatid, they're not for you. They're against you. And they're against with your God. If they are your true friends, they will stick with you regardless na nakikita kang lumalago sa pananampalataya. Mas matatag na pananampalataya ang tinatadag sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Ipinagdiriwang natin na tayo'y itinayo ng Diyos sa gitna ng apoy. Mas matatag na manampalataya, mas malalim sa pananalangin, mas malinis ang puso, mas nagkakaisang simbahan, isa pong katawan at isang misyon. Kaya nga sabi po sa 2 Corinthians 13:14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo Jesus ay sumainyong lahat. That is our prayer. Kaya music ministry, you can go up. Pwede na kayong umakyat. So hayaan po natin ang apoy na maging gasolina natin, kapatid. Hindi yung pera, hindi yung blessing, hindi yung material, kung hindi yung fire na nandyan sa ating mga buhay na binigay ng Diyos. Amen? Hayaan natin ang pressure, no, ang maging papuri natin sa Diyos. Sa kabila ng mga problema, you still lifting your hands to God. And you're surrendering all your problems and your worries because you're believing, naniniwala ka na merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo, na merong ginagawa ang Diyos sa business mo, na merong ginagawa ang Diyos sa pamilya mo. Hayaan natin yung 40 days na journey na ito na maging simula ng isang buhay na nag-aalab sa kapangyarihan ng Diyos. Isang katawan, isang misyon, at isang tagapagligtas natin, kapatid. I am challenging you today as an altar calling. Pwede po ba tayong lahat tumayo? Nandyan po ba si Brother Albert? Wala. Okay. Habang po kayo nakatayo, anihintay po natin ang music ministry.
Communion ba ngayon? Brother Albert? Amen. Yeah. So bago po mag ano ng communion si Brother Albert, let's allow the music ministry after. Gusto ko lang po kayong i-challenge ngayon, kapatid. Kung nararamdaman mo yung apoy sa nakaraang linggong ito, kung may ginagawang pagbabago si Lord sa iyo, sa trabaho mo, sa business mo, sa pamilya mo, sa personal mong relasyon sa Kanya, kung mas lumalalim ang pananampalataya mo, batid charger. Here we are. Tayo po ay ipahayag natin sa Panginoon Diyos na magpasalamat tayo. Sundin niyo po yung maikling panalangin na ito. Panginoon Diyos, salamat. Salamat sa apoy. Hindi mo ako sinaktan. Pinanday mo ako. Salamat sa biyaya mo, sa pagbabago mo at sa pagkakaisa mo. Gamitin mo ako. Panatalin mo ang apoy sa aking buhay, isang katawan, isang misyon sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. I will give the microphone to Brother Albert and let the music ministry will lead us into worship and prayer, and we'll just wait and see the work of the Holy Spirit to each other. Salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Pagbukas mo pagsintas, habang walang kailan sasulian ka ng mabuti sa lahat mong inuwas. Niyakap mo ako sa aking dahilan, ibig mo ako na di kayang sumpas. Sa kanilungan at kapriyanan, kahit minsa'y di nabalinan ng kawalan, kawalatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Dapat magkukulan ng mahal at wagas mo pagsita. Habang walang kakayahan, sulian ka na mabuti sa lahat mong iwan. Yakap mo ako sa aking dahilan, ibig mo ako na di kayang sumpas.
today. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pinagkalulo ay dumampot na tinapay. At nang siya'y magpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Lahat po tayo kumain. At gayon din naman, hinawakan niya ang salo. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang salo nito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Lahat po kayo